Ang mga kababaihan ay namamayagpag sa iba't ibang larangan. Isa na rito ang isang babaeng unti-unting gumagawa ng pangalan sa larangan ng pagninegosyo. Tunghayan ang kwento ng inspirasyon na hatid ni PIA-BSU intern Karena Fernandez. Sa kahit anumang larangan, umuusbong ang kakayahan at katatagan ng mga kababaihan. Sa industriya ng pagsasaka at pagnenegosyo, dumarami na ang mga kababaihang nagpapatunay na kaya nilang makipagsabayan. Isa na rito si MJ Murillo, isang farmer at entrepreneur na mula sa pagiging on-the-job trainee ay napalago ang kanilang pangkabuhayan na ngayon ay naghahain ng mga iba't ibang produktong gawa sa strawberry. Nagsimula sa pagiging on-the-job trainee sa Benguet State University Agri-Based Technology Business Incubator Innovation Center ang entrepreneur na si MJ, kung saan nakilala niya rin ang kanyang partner. Noong napagdesisyonan niyang manatili rito sa La Trinidad for good, doon niya pinaglaanan ng oras ang pagsasaka. Habang tumatagal, natutunan niya kung paano magproseso ng mga produktong gawa sa strawberry. Dahil madalas ding maapektuhan ang strawberry farm tuwing may bagyo, gumawa sila ng paraan upang makagawa pa rin sila ng mga panibagong produkto. Sa ngayon ay nagbebenta siya sa Strawberry Pavilion at ngayon ay sumali siya sa Strawberry Festival. Dahil din doon sa mga calamities na nangyari na yon, doon din ako came up ng strategy na bakit hindi ako mag-process ng product para at least kung magbabagyo man, at least yung strawberries ko, mapaprocess ko siya at least less damage kumbaga. May processing kami, so nagpa-process kami ng mga jams, preserve, and then yung mga low sugar actually. Low sugar siya na products. And then ongoing yung processing namin ng wine. Sa pagnenegosyo rin sila nagka-oportunidad upang magkaroon ng farm affiliate sa Madayman, Kibungan, kung saan sila nag-aangkat ng Japanese variety na Nyoho. Ito ay counterpart ng white strawberries na nagbigay daan sa kanila na mag-alok ng bagong produkto sa matinding strawberry market competition sa La Trinidad. Nakakapag-supply din sila ng strawberries sa Ladjar de Trinidad at binibenta nila ang mga produkto ng establishment ng may komisyon. Isa rin siyang miyembro ng BSU at B kung saan nakakilala at nakikipag-ugnayan siya tuwing may forum. Karamihan na nakakasama niya sa mga sinasalihang forums at seminars ay kapwa niya kababaihan. Para sa kanya, bilang isang entrepreneur, na ipapakita niya ang pagiging matibay at multitasker ng kababaihan. Since ang mga babae, multitasker tayo, di ba? So, kaya kong maging nanay, maging farmer, maging businesswoman at the same time. And then, since mga babae tayo, matatag tayo, resilient tayo, ano man yung mga calamities na dumating sa atin, kahit medyo mabigat siya, kinakaya natin. Kasi kahit mabigat siya, mag-move forward tayo. Bunga ng kanyang pagsisikap at diskarte, napapag-aral niya ang kanyang mga anak sa pribadong paaralan at naibibigay niya ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Nakakayanan din niyang sumali sa mga malalaki at kilalang aktibidad tulad ng Strawberry Festival. Ang determinasyon at kasipagan ng mga kababaihan ay namumukod tangi saan man sila naroroon. Isang patunay ang mga women entrepreneur na katulad ni MJ na nagpapakita na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa paglago ng negosyo, kundi ang kakayahang makapagbigay ng inspirasyon at empowerment sa kapwa nila kababaihan. PIA-BSU intern Karena Fernandez para sa PIA News Cordillera.